Hello. Musta? Kung gusto nyo, takbo kayo sa live ko sa Facebook ha. Kasi kung sino yung gustong magpayo sa ating sender, pwede kayong magpayo sa ating sender. Mag-comment kayo sa live sa Facebook ko. Ang Facebook ko ito oh. Ito po yung Facebook ko. Ito yung Facebook ko. Ayan po. Lumipat po kayo sa live ko mamaya. Ito yung Facebook ko oh. Ayan po ang Facebook ko. Lumipat po kayo mamaya sa live ko sa Facebook para kung sino yung gustong magpayo. Tatawagan ko kayo sa Messenger. Tatawagan ko kayo. Pwede rin kayong tumawag sa akin 0912-37-979. Pag sinabi ko na pwede ng mga caller magpayo sa ating sender, pwede na kayong tumawag sa aking number 0912-37-900. Transfer kayo dito. Lalive ako sa Facebook ko ngayon. Doon kayo mag-comment para mabasa ko. Ha? Kasi nag-aabang kami ng mga loyalist namin na mga kasi pagdating ng namin, mansari namin, magpaparapol kami. Lipat kayo sa Facebook ko dito. Yan. Ayan po oh. Mamaya 1:00 hanggang 4:00 ng hapon, mayroon tayong programa na Love Advice. Kung sinong gusto mag-advise sa ating programa ngayon, mag-comment lang po kayo para babasahin natin yung mga advice nyo. Okay? Dito po sa Facebook ko. Ayan po oh.
Doon kayo lumipat ha. Sa Facebook ko. Marianit Latornas. Yan. Mag-comment kayo dito sa live ko mamaya, ha? Sa Facebook ko, ha? Pag gusto nyo pong mag-comment o gusto nyo magpayo sa ating sender, pwede kayo makisali. Pwede kayo makisali. Babasahin ko lahat ng comment nyo. Nangyari. Tumakas sila ng report habang nagpo-progress. Ano ha? Abangan nyo ako sa Facebook ha. Mag-comment kayo kung gusto nga makipayo sa ating mga sender. Mag-comment po kayo ng payo sa sender natin. Madam mo sa mga Dito? Yan. Shopee, sa Lazada. Alam po niya ng mga anak po niya siguro tatay. Sa online po yan, online. Opo, sabihin po na sabihin po niya doon sa mga anak po niya. Kung kayo ang mga order, sabihin po sa Shopee, sa Lazada. Basta po tayo. Sabihin mo lang ka-live na ako kasi share ko pa eh. wala pang alaw na. Ha? Wala pang alaw na. May tulog. Tama. Yung mga kanilin para hindi niya magkamali. Masaya yung pera po. Sa akin naman po parte, dati yan sa akin pa po natin nagsasabihin ko yung sa ating mga tinipay sa talagang sa ito sa ng lista.
malapit na sa inyo. Okay, ito nga, malapit namin yan. Ito, pero dati kami tumay sa mundo natin na natin. So ngayon wala na, nakumpisa na. Ako kami sa dami. Ang dami po siguro kasi ang dami po kasi siguro kung natin ang presko sa inyo. Marami. Tama. May mga kakilala po kayo na umiinom kayo natin presko. Marami. Marami. So natin yan kayo po. Anong pinitang para sa inyo natin presko? Napakinggan sa programa. Meron po ba kayo natin nararamdaman? Pero, alam mo yung nararamdaman sa nararamdaman natin sa inyo yung natin presko. Paano wala na yung hindi na nakamak mga tamlaman magsalita mo yung mga kamalanan. Wala mga bawal ka, araw-araw, araw-araw na. Wala. Matagal. Ito yung sinasabi ko sa inyo. Pag-araw na kung may magbukas. Pero ngayon, dahil pag may araw-araw na dahil sa presko, kung gusto nyo, wala Maraming salamat. Tama po kayo nanay. Wala pa dito, pe. Wala pa. Maaga pa, hindi pa tapos yung program. Wala pa. Mga 5 minutes na yung program. Ay, wala pa. Maraming salamat.
Basta balita at musika, ipatira mo maliwaliwan nila. Hindi mahaba, hindi matitira, mapayala at pinakapang tagayan at pinakibigyan. Radio Bandera. Ito ang pagkakataon ng sambayan ng Pilipino. Radio Bandera. Lahanan ng mga balitang totoo, musika at may servisyo na sa puso. Radio Bandera. Buhay ang bandera ng malayang pamamayan. Radio Bandera. Buhay ang bandera ng malayang pamamayan. Alam niyo ba kung anong trending ngayon? Ito sa buwan na total events, tipid pa sa bulsa. Introducing ang bagong Rice 41 Premium Lotion. Ang sekreto ng kulis na protein pinagsama-sama sa iisang sabon. Coaching para sa bina, na para sa intel, papaya para sa iisa ng karo, para sa healthy glow, mas upad ang herbal ingredients na with coconut oil at sunflower oil para sa healthy skin. Rice 41 Soda L3. Moisturize pa ang available na sa lahat ng leading drugstores at supermarkets sa inyong mga lugar. Hanapin ang Rice 41 Premium Lotion para sa kulis na protein at healthy. Rice 41 Premium Lotion. Tulong sa Alay siya, no? kaya ano pang hinihintay nyo? Bili na! Alay din. Alay siya ka. Pizza, the home of original crispy pizza, hot pizza, ng mga mababait. Alam mo ba ang delikado ang gagawin mo? Maaari kang makuryente at mamatay. Mamamatay? Ganun ka hindi? Oo. Maliban dyan, ang magnanakaw, ibenta, magbili naman ng magmahal. Ay ako, sa ilalim ng mga pinag sa 78 pati mo naman siya, maaari kang magmahal. Kapag nakawin na ng minute mo, i-report agad sa 017-847-642-018-847-642. Isang paalala mula sa AGC. Sa inyong lahat, papasila ang masaya. Sabayan natin walang sunrise. Come on, get on the rise. Rise, coffee, joy ka na, rise, coffee.
Pantaya Basta Radyo Bandera. Radyo Bandera 90.3 Central Time check muna tayo. Bakit hindi na ba? Hello? Hello? Meron na? Time check muna tayo. Ganap ng alauna 10 ng hapon. Welcome na naman tayo sa ating programa sa Radio Bandera Central Luzon 90.3. Magandang hapon, Luzon, Visayas at Mindanao at sa buong mundo, lalo na sa ating mga live ngayon. At higit sa lahat, sa Central Luzon, sa buong Central Luzon, naway andyan kayo at lagi nagsubaybay sa amin dahil ang sigla namin ay kalakasan namin ay nanggagaling sa inyo. Andito muli ang aming programang Sweet Vibes sa Radio Bandera Central Luzon 90.3. Welcome sa lahat ng mga listeners, viewers sa mga aming mga live sa YouTube, TikTok, at saka sa Facebook. And we have sa aking mga kasamahan sa radio. Wala po sila dahil ang Sexy Mariam ay napilayan. And then also ang ating macho man na si JG Ren Luna. Wala pa dito. Kaya ano naman na yung mga ko dito. Pagtsaga-tsagaan nyo na muna ako. Dahil lagi akong nag-iisa dito sa ating radio. Pero patuloy ko pa rin kayong nibigyan ng magandang istorya at pagbibigyan ko kayo ng magandang hapon sa araw na to. Dahil Tuesday na naman, panibagong kwento na ating papakinggan at panibagong araw. Naway maging masaya kayo palagi sumusubaybay sa aming programa dito sa Radio Bandera na walang ibang radio na namukudangin na nagbibigay sa inyo ng gabay at pag-asa. Sweet Vibes baga. At ang ating programa na mayroong segment na puso sa puso na siyang nagbibigay inspirasyon sa mga tao na laging naghahangad ng payo
na hindi nila maintindihan na kanilang mga nararamdaman. Kaya papasalamat muna po ako sa mga tao na loyalist na laging andyan, nagsusubaybay sa atin at ating bagong sponsor ngayon na si Jake Paraliho sa kanyang one page na Primgo 101 Corporation. Primgo 101 Corporation. Tawagin nyo lang po siya sa numerong ito para ma-assist nyo po kayo ni Jake Paralejo. Ito po ang kanyang numero ay 0967 8607078. Ulitin ko po, ang Primgo 101 Corporation ay nagbibigay hatid sa inyo ng magandang steel wool na bahay, mga matitibay na bakal na gawa ng stainless na hindi kalawangin at sabay sa trending ng panahon ngayon, makabagong paraan sa pagbuo ng mga kabahayan nyo. Ito po ay kaya ng bulsa kasi affordable lang ang kanyang at higit sa lahat, hindi na kayo hahanap pa ng maraming mga karpentero dahil andyan na po is package deal na yon. Kumbaga, kagaya siya ng sasakyan na install na lang. Ang bilis at hindi na kailangang maghintay pa ng mahabang panahon para nyo ma-occupy ang inyong bahay. Kaya sa trending ngayon, meron tayong maibibigay sa iyo na may handog na kabahayan na mula sa bakal at matitibay na quality ng kanilang bakal. Kaya ulitin ko sa page ng Primgo 101 Corporation, ang inyo pong hanapin po ay si Jake Paraliho. Ito po ang kanyang numero 0967 867078. Kaya po, ayan po para sa pabahay na bakal. Ayun po yung uso ngayon mga madam. At ating pong muna ang ating welcome muna natin ang radio. Sa Radio Bandera ngayon ay maganda ang ating NBS ngayon. Kaya salamat sa mga patuloy na sumusubaybay at tayo po ay maghahatid muna sa inyo ng commercial.
oras na to ay hatid sa atin ng original creamy spinach pizza. Ang pizza ng mapapabait. At ang MXR Long Last Battery Premium Multi-Care. Level up your ride, bumper your drive. Dito na naman tayo sa ating gabay segment, Madam Marimar. Ang ating gabay segment ngayon ay patungkol ito sa mga taong nagkaroon ng depresyon. Paano po tayo makaahon sa depresyon? Pwede po akong magpayo sa ganyan na sitwasyon dahil pinanggalingin ko po yun. Since birth po, nung bata pa lang ako, meron po akong traumatized kasi. Kaya kinulong po ako sa kwarto, hindi pinapakain, nagkasakit. Kaya nagkaroon po ako ng depression na traumatizing kumbaga. Ito po akong aking karanasan na gusto ko pong ibigay sa inyo ng para kahit papaano makakawala kayo sa depression na naranasan nyo ngayon. Ang depression po kasi ay sakit po yan na nagkaroon ng anxiety na kumbaga may mga time na hindi mo maiwasan na tumulo ang luha mo, bigla ka na lang nalulungkot na hindi mo naiintindihan. May mga times na gano'n na yung sinasabi nila sakit na nga kasi mga time na hindi mo mapipigilan na isa-isang sulok na parang umiyak ka na lang na hindi mo basta-bastang hindi mo naisip, bigla na lang siyang dumating sa utak mo na nalulungkot ka tapos lumuluha ka na lang bigla pero hindi mo alam bakit ka umiiyak. Kasi yan nga tinatawag na ang anxiety, ang sakit ng depression ay hindi mo minsan naiiwasan. Lumalabas talaga yan sa iyong katauhan. Ang may papayo ko na lang po sa inyo bilang nagagabay sa inyo ay pananatilihin nyo pong maging masigla. Kumain ng mga sustansyang pagkain para hindi bibigayan yung mga katawan. Uminom ng mga vitamina para sa ganon yung mga yung mga brain natin ma-enhance natin at makakatulong din yan paano penetrate ng mga nararamdaman natin. Tapos umiiwas po tayo sa mga taong toxic. Kasi ang mga toxic kasi walang alam gawin kundi mayroon silang concern situation na nag-a-advise pero toxic advice naman ang gagawin nila. Masasabi mo, nag-advise sila, concern sila sa'yo. Pero ang totoo, concern sila pero sa pamamagitan ng toxic lang. Kagaya ng pag nagdaing ka na, alam mo may problema kasi ako, ganito, ganyan. Ang sasabihin nila, ay mas malaki pa ang problema ko kasi sa'yo. Huwag mo nang isipin yan. That's toxic advice. Hindi nila alam yung feelings mo kung hanggang saan lang ang kaya dalhin ng sarili mo. Kasi pag once ang tao kasi may anxiety, may depression, parang hirap na magdadala ng mga sobrang problema sa buhay yan ba? Parang hindi nakakayanin na, parang na-overload na. Mayroon kasi siyang parang hangganan na, ay dito na lang ang kaya ko, parang hindi na kaya sa pa. Kasi mayroon nang dinadala ba, kumbaga may anxiety na may problema, na may depression na dadagdagan pa ng problema. Kaya minsan, ang level ng kaya nilang dalhin niya na problema, hindi na ganun kalaki. Kasi pag malaki na, medyo na siya, hindi na talaga problemado na talaga siya. Kaya iwasan yung mga negatibong mga tao kasi nakakadagdag yan ng mga depression natin. Yung puro sumbong na may problema sila, sumbong dito may problema. Mahirap kasi yung parati na lang tayo nakikinig ng problema ng iba tapos tayo may sarili din tayong problema. Kaya yung mga negatibong tao, iwasan natin para hindi din madagdagan yung depression na naramdaman natin. Dapat, palagi po kayo makikinig ng mga sounds na nakakaano sa yung damdamin nyo, kung saan gusto nyo makinig, sa love song ba o kaya sa dance ba. Basta bigyan nyo ng panahon yung sarili nyo. Bigyan nyo ng yung sarili nyo kung saan kayo epektibo nyo ba yung pagsasayaw. Hanapin nyo yung mga bagay na nakakasiya sa inyo, kunya drawing, o saang bagay kayo masaya, saan kayo komportable, doon kayo.
At huwag po kayo madalas magmumukmuk mag-isa kasi pag nagmumukmuk kayo mag-isa, madalas lalabas ang sakit ng anxiety yan, depression na yan, lalabas yan. Kasi yun talaga sakit na lumalabas na lang ng kusa na hindi mo mapipigilan, na bigla ka na lang nalulungkot nang hindi mo alam, wala kang explanation, wala kang ano. Kasi andyan na yan eh. Andyan na yan sa loob mo, nandyan na yan sa pagkatao mo, iwasan mo man, lalabas at lalabas siya ng kusa sa buhay, sa pagkatao mo. Kaya iwasan mong mag-isa, maghanap ka ng friend na kaya kang pasayahin, kaya kang patawanin. Although, dahil nga meron na tayong anxiety, wag na lang tayo sobrang mag-assume ng talagang perfect ang kaibigan mo. Kasi kung mag-assume ka na perfect ang kaibigan mo, na sobrang ano sila, hindi naman maaaring mangyayari yon. Dahil lahat tayo hindi perfecto. Huwag tayo mag-assume ng sobra-sobra kasi masasaktan din yung damdamin natin. Casual lang tayo, magiging mutual lang tayo sa pakikipagkaibigan. Kasi pag sobra tating ibuhos ang ating nararamdaman sa kanila, parang makakaramdam tayo ng perfect. Wala kasi talagang perfectong tao. Kaya yung mga expectation nyo na more expectation than sa totoong pangyayari, hindi po kasi magaganap yan eh. That's a fantasy lang po kasi yan nangyayari. Kung mga depression, mga anxiety, mga taong may sakit na ganun, kapag nakipagkaibigan kayo, huwag niyong lubos-lubusan, ibibigay yung damdamin niyo dahil at the end of the story, madali kayong masaktan kasi binigay niyo lahat. Kasi ang hirap kasi sa mga may mga depression na nakatago sa puso, talagang mabilis silang masaktan eh. Kasi nga, ano sila, kumbaga, naghahanap sila ng comfort sa isang tao. Tapos pag naramdaman nila na parang hindi na maganda, madaling masaktan. Kaya ano lang tayo ha, mild lang tayo. At timbang-timbangin lang natin kasi sabi nga nila, kahit kaibigan mo yan, hindi sila perfecto. Hindi tayo perfecto. Kaya wag tayong maghangad ng isang perfecto kasi wala nga talagang perfecto. Kung may pagkukulang man kaibigan mo, kung may problema man kayo, wag mo na lang masyadong ibuhos ang sarili. Kasi isa yan sa pag nagpapatrigger ng iyong depression. At isa pa, ang higit na kailangan natin na nagpapagaling ng ating depression ay ang dasal, panalangin. Kaya bibigyan ko kayo ng verse ng pag-ahon sa ating problemang depression. Ito po ang verse natin ngayon na ihahandog ko sa inyo upang ang mga depression natin ay mapapagaan. Ito po ang Josue 1, Ono Siyam. Ito po ang nagsasabi, ito po ang bilin ng Panginoong Hesus ngayon sa mga kasangkatauhan. Sabi niya, tandaan nyo ang bilin ko. Wag maging matatag kayo. Maging matatag kayo. Laging pagpalakasin ang iyong loob. Wag matakot at dapat wag mawalan ng pag-asa sa buhay dahil sapagkat si Yahweh, ako yung Yahweh ang Diyos nyo na palaging andyan, parating kasama nyo kahit saan man kayo magpunta. Ayun ang paalala ng Panginoon natin, ibig sabihin yan, kahit saan man tayo magpunta, kahit saan man tayo paroroon, ang ating Panginoon ang siyang laging andyan. Kaya kung mayroon man kayong dinadamdam, depression na napakabigat, huwag niyong aalalahanin yan. Dahil nangako sa atin ng Panginoong Hesus na nandyan siya palagi sa atin, kahit saan sulok man tayo ng mundo, kasama natin. Ibig sabihin lang yan, hindi tayo nag-iisa. Ibig sabihin lang yan, anuman ang problema natin, ibibigay natin sa Panginoon yan dahil siya lang ang bahala sa atin. Kaya isa yan na nakapagpagaling sa depression ko dahil lahat ng problema ko, ibinigay ko sa Panginoong Hesus. Kaya anuman, financial man, emotional man, spiritual, immaterial, lahat isangguni mo sa Panginoon. Dahil yung depression na yan, ipapangako ko sa iyo, matatanggal yan.
dahil sa ating Panginoong Hesus. Dahil sabi nga niya, hindi tayo niya iiwanan magpakailanman. Sa ang sulok ng mundo, nandito ang ating Panginoon, palaging nagpapaalala sa atin na nandito siya. Kaya lagi magpakatatag, huwag mawala ng pag-asa, bigyan ng lakas ng loob ang ating mga sarili dahil ang kalakasan natin, ang nagbibigay ay tanging Panginoong Diyos lang. Kaya ito po muli ang ating time break, commercial break sa ating programa.
Magic. Alauna 36. Atin sa atin yung MXR long last battery premium auto care. Level up your ride, bumper your drive. At sa pizza original creamy spinach pizza ang pizza ng Baba 8. Ito po na tayo sa ating segment ngayon, ang inaabangan ng lahat ng ating puso sa puso segment. Okay, magbabasa na po tayo ng ating segment. Ayan na po, marami po. Mamaya na po kayo i-greta kasi ang dami nyo na. Other sweet vibes. Bago po ako magpatuloy sa aking kwento ng aking buhay, magandang hapon po sa inyo mga DG ng Radio Bandera Central Luzon 90.3. Tawagin nyo lang po ako na si Lorena. Ako po ay si Lorena na taga Mindanao. Tawagin nyo lang po ako sa pangalang ito upang hindi po ako makilala ng aking mga angkan. Ako po ay biglang nagiging ulila sa aking mga magulang. Gawa po na sila ay na-aksidente sa sasakyanan na kanilang sinasakyan. Marami po kami mga ari-arian. Pero ang lahat ng ito ay kinakamkam ng aking tita. Gawa nga po ay hindi ko kayang i-handle dahil ako po ay 17 years old pa lang po. Ako po ay may mga kapatid na tatlong magkakapatid na puro mas nakakabata sa akin. Hindi ko po alam kung saan po ako lulugar sa aking buhay ngayon. Dahil naawa po ako sa mga kapatid ko dahil minaltrato po sila ng aking tita na yung kumakamukam sa aming kayamanan. Hindi po niya ako mamaltrato gawa nga stowaway po ako. Lagi po akong takasan. Ako po yung pag nandun na, tulog na po sila, saka po ako uwi. Dandahan na kumakain, tsaka pag wala sila, alis din ako. Kaya naging kawawa po ang tatlo kong magkapatid dahil sila napagpuntungan ng galit ng aking tita. Hindi ko po sila kayang itawid sa sarili kong mga paa. Gawa po na teenager pa po ako. Hindi ko rin po kayang ipagtanggol ang aking mga kapatid kasi ako din ang mapagbuntungan, masasaktan din ako. Kaya po, litong-lito po ako sa sitwasyon ko ngayon. Ano po ang dapat kong gawin? Dahil po, kawawa po talaga sila, nasasaktan, namamaltrato to. Pero wala po akong magawa. Ni hindi ko kayang pagtanggol, ni hindi nga ako kayang makaharang sa ginagawa. Kasi ako din, bubugbugin din. Kaya po, ako nagpasya na baka mabigyan yun po ako ng payo. Salamat po, lubos na gumagalang, Lorena. Okay, ito po ang kanyang problema. Mamaya po, mamimili po ako ng ating mga commentator na magpapayo sa ating problema ngayon. Ako muna. Nagbibigay ako ng segment mamaya. Pagbibigyan ko kayo dahil mag-isa lang naman ako. Lorena, ang ating sender. Ikaw ay bata pa, oo. Wala kang kakayahan. Dahil nga ganito na lang para mas mainam po. Mas mainam talaga. Di ba mayroon kang maggawa ka ng CCTV camera dyan, yung hindi nila alam. Hidden camera baga. Tapos, pag nangyari na yung hidden camera at nakikita na yung pagmamaltrato sa mga kapatid mo,
pwede mo silang isusuplong mo sila sa sa kinakulan. Kasi wala kang magawa eh. Wala kang magawa. Kapag nabigyang leksyon yan, siguradong hindi na yan. Pag nabigyan leksyon yan, maniwala ka sa hindi. Magbabago yan. Mawiwili yan siya dahil siya nang naghari-harian dyan sa kayamanan na iniiwan sa iyong magulang. Dahil nga bata pa kayo, under pa kayo sa guardian, so sila na kumbaga nagsiga-sigaan dyan, nag-anuhan dyan, di ba? Siyempre ganito. Pabigyan mo siya ng leksyon. Magano ka muna ng ebidensya, ipaano mo muna sa nakakulang taga-ano dyan kasi wala talagang magawa. Bata ka eh. As in, wala ka pang magagawa talaga sa sitwasyon niya. Hindi man ako lawyer, hindi man ako batas, pero yun ang nakakabukod-taging paraan para maiwasan yung pambububu, yung pagmamaltrato, may iwasan yan. Kasi yun lang naman ang way mo eh. Huwag ka na, kahit hindi ka na magsalita, basta may ebidensya ka ipapakita doon sa nangyayari na yun, madali na lang yan. Paliwanag. At saka madali lang yan, makukomply agad yan, makukoncern agad yan kasi nakikita eh. Hindi lang kwento, kumbaga may ebidensya. Kaya, ayan ang masasabi ko sa iyo ngayon, Lorena. Kaya, dapat pag-igihan mo, gumawa ka ng hidden na camera dyan, yung hindi mapapansin ng mga tao dyan, upang hindi ka yung yung ginagawa mong mission sa buhay ay mag-success. Kaya, ayun ha, huwag mong pabayaan mga kapatid mo dahil ikaw lang ang meron nila. Ikaw lang ang meron dyan. Kaya, huwag mong balaking tumakas, huwag mong balaking iwanan ng kapatid mo. Mahirap na, mapuruhan, hindi mo mamalayan, baka pag-uwi mo, wala na yung kapatid mo. Kaya huwag mong hayaan na gano'n na lang sila maltratuhin. Ipaglaban mo, kahit sa murang edad mo, ipaglaban mo ang pagiging ate mo sa kanila dahil alam kong ikaw na lang ang meron sa kanila. Huwag mong takasan yung obligasyon mo dahil bigla ka namang nagiging magulang sa ganyang edad, magpakamagulang ka na rin. Kasi yung tita, hindi naman sila nagpapakamagulang sa mga kapatid mo. Bagkus, lang sila dyan. Nag-a-occupy lang sila dahil sila ang nakikinabang sa kayamanan ng mga magulang mo. So, sa murang edad mo, kaya ka namin pinapayuhan para sa ganun, mayroon kang idea kung anong dapat mong gawin. Matuto kang maglagay ng CCTV camera na hidden camera na siyang nakakita sa mga pinagagawa ng tita mo para isaplong mo sa kinaukulan na para madisiplina yung tita mo at hindi na uulit sa pagiging maltrato. Okay? At oras ngayon ay alas 1:44. Hatid sa atin ng kaawiting para sa iyo. Ha? Baka naman pinapay ng music. Wala pa? Derwin, wala pa. Ngayon pa lang pinapay ng music. May song daw kanina. Ito yata ang Sweet Vibes. Kaya na ba yan? Ay, shoot by pang background lang yun. Hindi, madidukit pa rin yun. Ay, background daw. Nakaano yung music. Copyrighted. Ganun. Hindi ko lang kung yan ay isa. Pero dati naman kasi alam naman yun. Diba na
mag-sombro ka. Ayun yung sombro. Ah, meron na? Ayan po, nakalagay. Ay, di na ako mag-ano. Huwag ka na mag-ano yung pangawitin na nahabag sa inyo. Ano na?